Okay guys, so dito naman is magmo-move tayo dito sa categories table. So dito guys, mapapansin niyo yung table natin is, pangalan niya categories. And meron tayong category ID which is auto-incremented na 'yan. Meron din tayong category names. Siyempre if nasa e-commerce ka, every category dapat may name 'yan kasi mga products 'yun, eh. Then meron tayong parent ID, and then mapapansin niyo yung foreign key dito. So gagamit tayo ng foreign key. So itong part na 'to guys, tinatawag po natin siyang self-referencing. So sir, paano ba yung self-referencing? Ang self-referencing guys, nagse-set tayo ng isang foreign key sa mismong table na merong primary key. Okay? So mapapansin niyo dito, meron kang foreign key at ang foreign key mo ay si parent ID. Sino ba si parent ID? 'Di ba eto si parent ID na under din ng categories natin. Then we reference it sa categories table natin na merong, primary key na category ID. So yun yung tinatawag natin na foreign key. Ibig sabihin, sa isang table 'no, gumagamit ka ng primary key para makapag-create ng foreign key on its own table. So yun siya. Ngayon, malalaman natin ano yung purpose, bakit meron tayong, tinatawag na self-referencing pagdating sa SQL or typically 'no, lahat ng mga businesses especially e-commerce guys 'no, meron silang tinatawag na self-referencing. So para maintindihan natin 'yun, pupuntahan natin itong topic na categories table na self-referencing. So ang gusto ko guys, basahin niyo yung part na 'to, pero explain ko yung pinaka-heart ng, self-referencing. So ito yung gusto kong matandaan niyo. Ang category ID natin, eto yung child. Ang parent ID natin, eto yung parent. Okay? So, category ID is the child, parent ID is yung parent natin. Now, I will ask you to read yung mga statement dito para mas lumawak yung kaalaman nyo regarding sa self, referencing. Pero dito guys, sa isang company guys, meron tayong categories, meron tayong subcategories, at meron tayong sub-subcategories. So I know all of you familiar kayo doon. So dito guys, mapapansin nyo yung parent ID natin sa table na ito naka-null siya. Why? Kung babalik ka sa pagki-create ng categories table mo, mapapansin mo yung iyong parent ID naka-default null siya. Ibig sabihin, sa first run ng program natin, isa-set natin yung parent ID into null. So yun yung purpose. Bakit? At first run natin, yung mismong table natin ay naka-null po siya. Okay? So, sa category ID, ito yung child natin. Of course, sa table natin, yung category ID is auto-incremented po siya. Now, wag niyo muna papansinin yung ID kasi dalawang product lang ito. Pinakita ko lang sa inyo, we're just assuming na marami na tayong product and I just pull out yung electronic na category at saka yung men's clothing category. Okay? So think of it na meron ka ng category na 1 hanggang 8 na ID. Then ang pinull out ko lang ay si 1 at saka si 8. Now, ito yung electronics natin guys at saka men's clothing. So tinatawag natin sila ngayong category. Okay? So kung bababa ako ngayon, meron tayong category name, category ID, and parent ID. Now guys, sa electronics, ito yung categories. Under ng electronics, meron tayong subcategories na mobile phones at saka laptop. Okay? So papa-ano ko lang, papa-remind ko lang. Electronics category, subcategory, mobile phones at saka laptop. Now, since ang category ID natin is auto-incremented, mapapansin niyo meron kayong 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's it, no? Incremented yung category ID mo.
So every category name, meron silang category ID. Ang question, Sir, ang parent ID nakaset po siya into null. Saan po nanggaling yung 1, 2, 2, 1, 5, 5, and 8? And bakit merong mga double ID po dito na 2, 2, 5, 5, 1, 1? Bakit po merong mga double na gano'n? Ito po siya. Remind ko lang, no? Ang category is the child. Ito yung mga IDs na auto-incremented natin. Parent ID is the parent. Okay? So, meron tayong rule, guys. Sabi niya, parent ID points to the parent category. So, ibig sabihin, kapag sinabi natin parent ID, it point sa parent category. So, sino yung parent category mo? Yung categories na meron tayo. Okay? So, para mas maintindihan, sa category mo, electronics, meron kang subcategory, mobile phones, laptops. Ngayon guys, ito yung mga IDs nila. Kung titingnan nyo, si mobile phones, 1 yung parent ID, si laptop, 1 din yung parent ID. Saan nanggaling yung 1 na yan? Nanggaling po siya sa parent po nila, which is yung categories. And ang category ID natin ay 1. Now, sir, yung Android at saka iOS, bakit 2 yung kanilang parent ID? Now guys, categories, subcategories, and under ng mobile phone, meron tayong sub-subcategories. Ito yon. Under ng mobile phone, meron kang Android and iOS. Tama? So ano ba yung category ID ni mobile phone? 2 siya. Sino ba yung parent ng child na to? 'Di ba si mobile phone? Kasi sub-subcategory sila ng subcategory na phone. Kaya yung 2 na 'to magmo-move siya as parent ID ng mga 'to. Okay, so let's go kay laptop. Ang parent ni laptop si electronics. Ngayon, magiging parent si laptop, ang magiging child niya ay si Asus at saka si Acer. Now, anong category ID ni laptop? 5. Kaya ang magiging parent ID ni Acer and Asus ay 5 and 5. Okay? So, yun yung hierarchy na tinatawag natin o self-referencing na tinatawag natin. Now, sir, si short, bakit 8 ito? Si short under ng men's category. And ang category ID niya ay 8. So, 8 ang magiging parent ID niya. Sir, bakit dito umaandar yung mga numbers? Bakit kay category wala silang parent ID? Wala na kasing parent yung electronics and men's clothing. No, sila yung parents. So ibig sabihin, sila ay nakaset into null talaga. Ang kinukuha na lang natin yung category ID. So yan yung tinatawag natin na self-referencing. Okay? So again, I will require you to read these things para mas maintindihan nyo pa. Pero yun na yung pinaka-heart ng mismong self-referencing natin.